Pod Network Entertainment. Ako dito sa dun sa mga social media projects ginagawa natin, yung sa Plado Motors, yung dito sa Underpaid. Alam mo sino mentor ko? O, sino? Ikaw. Iyak ka na. Iyak ka na. Sige na, Stanley, iyak na. Hindi naman. Natatouch ka? Wala lang. Hindi ko naman in-expect. Kung iiyak ako, Iyak na. Who? Iyak na. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast, The Pro Employee, para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class. And syempre, kasama ko ang aking co-host si Zar de los Reyes, CRSP, ang inyong career coach, and Upwork expert. Syempre, siguro naman, kilala nyo na ako. Marami akong ginagawa sa buhay. Host, podcaster, stand-up comedian, events host, mga weddings, debut, birthday parties, corporate events, at kung ano-ano pa. Model. Book author. Model. Yan. Commercial model. Yan. Print and model ka rin eh. Oo. Print and model. Saan nga ba ako print and model? Hindi ba may mga posters ka? Yung nasa Banawe. Oo. O, yan. Oo. Diba? Kasi nga, because of my event hosting. So, yan. Please like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment. Rate the podcast. Follow us on our Spotify and Apple Podcast accounts. At mag-rate kayo ng podcast namin. Magbigay kayo ng suggestions. Meron tayong Discord and Facebook group. Tsaka kung gusto nyo makita yung video podcast, follow the Pod Network Entertainment's YouTube channel. Like and subscribe. Tapos, alam nyo, huwag kayong madamot sa pag-subscribe sa Spotify. Malit na bagay lang sa inyo yan, pero sa amin, napakalaking bagay. Okay? Ayos. Oo. Kumusta, Zar? Okay naman. Ayos naman. Ang dami natin pinag-usapan ng mga nakarang episodes. No? Oo. Wala bang news about you? Wala bang news about celebrations me? Or... Well, siguro kung nakapapakinggan niyo itong episode na to, tapos na yung Can't Buy Me Laughs. Oo nga. Congratulations sa anak mo, sa group nila. Oo. For diba? Having this type of event. At uy, sana, thank you Thank you syempre, kasi in-accommodate mo si Basil. Walang anuman. Oo, sabi ko, wag mo akong kausapin. Si Stanley kausapin mo. Sabi ko naman sa kanya. Ano sabi mo? Wala akong pakialam kung saan nyo kukunin yung pera nyo. Basta, kailangan mapuno yung venue na yan. Oo. Pero it's for a good cause. Yan. Baka by this time, nabigyan na nila yung pera dun sa charity. Sana tuloy-tuloy yung mga ganyang events ninyo. At nandito lang naman kami ng Comedy Manila para tumulong. Yan ang CSR natin. Oo. Okay? Topic natin, how to find the perfect mentor in the office. Aba. Yung mentor na makakatulong sa atin. Hindi yung parang mentor-mentoran lang pero na-insecure sa'yo. Ikaw, may mentor ka ba? I've had several mentors in different fields. Ay, meron akong kilala. Alam ko, ito, sure na mentor mo. Doon sa, doon sa Manila Bulletin, sa comics mo. Sa comic strip mo. Ano pangalan ng comic strip mo? Chopsticks yung comics ko. Meron din akong copy-paste. Meron din akong Miming the Puspin. Ang dami. Lahat yun, nag-appear sa Manila Bulletin. Oo. It's not me, it's you. Meron akong ganun. Ang dami. Pero yung mga mas hindi kilalang comics ko, sandali lang. Pero lumabas sa bulletin yun. Ito, napapansin ko sa'yo. Si Ronnie Santiago. He was my mentor sa comic strips. Kasi kahit hindi lang sa bulletin, kahit hindi lang sa pagko-comics, nagkukwentuhan talaga kami. Oo. At saka natutuwa nga ako kasi napakilala mo ako kasi childhood hero ko yun He's 85 years old this year. And still doing editorial cartoons and comic strips. Oo. Siya si Baltic and Company. So kung nagbabasa kayo ng Manila Bulletin comic strips dati, then yan, makikilala niya siya as Baltic and Company. Ano pa yung mga comics Planet niya? Of the Apes, Planet of the Huyog, Apes. Diba? He's one of my mentors. Actually, marami naman siyang minentor na cartoonist It's just that na ako yung laging nagpupunta sa bulletin noon, ako yung laging niya nakakakwentuhan, and even
hanggang ngayon, kahit na nag-work from home na siya, dahil nga 85 na siya, minsan nadalo ko siya sa bahay. Nagkukwentuhan lang kami. So, paano pag sinasabihan ka? Sinasabihan ka kaya dati na sip-sip ka? Hindi ko alam. Kasi wala naman lumalapit sa kanya eh. Parang okay. yung mga ibang cartoonist takot sa kanya eh. Oo. Ako, nakipagkwentuhan ako sa kanya. Back then, medyo pag busy siya, syempre, hindi ka masyadong papansinin. Pero marami akong natutunan sa pagsulat ng jokes, sa paggawa ng comic strips. Because you have to be funny kapag Oo. gumagawa ka ng comic strips, di ba? Yung si Sir Ronnie naman, alam mo yung kung kilala mo siya, no? Napaka niya deadpan pag nagbiro. Oo. At saka 'di ba, ilang ano lang 'yon. 3 panels. Ilang panels. Ako, So dapat dun sa third panel, malagay mo na dun yung funny. yung funny, punchline mo. Yung punchline mo. Ako, masasabi ko, he was a perfect mentor for me kasi hindi lang trabaho ang pinag-uusapan namin. Pati payo sa ibang bagay. Talaga. Siya yung nagsasabi sa amin na alagaan yung kalusugan ninyo kasi hindi naman lahat. Kasi nagma-marathon siya dati, di ba? Nag-ano siya, nag-yoga, vegetarian din siya dati. So sabi niya, hindi naman lahat yung haba ng buhay dahil sa lahi. Yung iba dahil sa diet din. Oo. Siya yung nagsasabi noon. And then yung ibang cartoonist, syempre, nagtatanong din sa kanya na kung ano-ano, di ba? And the perfect mentor is someone na hindi na insecure sa inyo. Oo. Someone na, kumbaga, graduate na ako sa ganyan eh. Kayo naman. Someone na yung tanggap niya na yung time nila is, tapos na yung time ko, kayo naman. Na-achieve ko na yung gusto ko, kayo naman ngayon. Diba? And hindi naman kailangan matanda ito eh. May mga batang mentors ngayon ng mga Gen Z tsaka millennials na maimportante work-life balance. They will guide you to the career na gusto nyo. Someone who encourages you. Someone who will listen to your problems and hindi kayo chichismis sa iba. Oo. Yung hindi kayo aagawan ng trabaho, hindi kayo ilalaglag sa harap ng boss nyo. Di ba? Ako mentor ko sa work. Dati sa Upwork Steve. Boss ko yun ng 7 years eh. Tapos parang ko na yun. Hindi ko nga alam eh. Parang hindi naman tatay. Parang kapatid or tito. Ganon yung relationship namin. So, pinagsasabihan niya ako ng diretso Like for example, meron akong isang mistake na ginawa like about confidentiality. Pinagalitan ako. Tsaka nagmumura yun pero pag nagmumura naman siya, okay lang. Hindi naman siya yung mura na minumura ako, hindi. Napapamura. Pero napapamura siya. At saka yun nga, very very protective at saka fun. Fun siya, hindi siya yung tipong boss na yung parang iniiwasan mo yung mga one-on-ones mo. Di ba? Parang natatakot ka dun sa boss, di ba? Hindi mentor yun. Manager yun, pag ganun. Meron akong mga ganun eh. Actually, most of my managers are mentors because I look forward to the one-on-ones. Merong hindi. Like, meron mga konti, kasi ang dami ko na naging managers eh. Merong konti na, pag may one-on-ones kami, hindi ako excited, ayoko, iniiwasan ko, nasistress ako. Pero there are certain people na talagang, okay, one-on-one namin, so excited ako. Kasi may mga, pag nagwa one-on-one, may mga papakita sa yung manager mo, ito yung progress mo ngayon. Dati ganito ka, ngayon, iba na yung trabaho mo. Yun yung magsasabi sa'yo na malayo na narating mo. Congratulations, di ba? May mga mentors ako, kaya sa cartooning, si Sir Ronnie, sa advertising, more of work bestie ang meron ako eh. Work bestie. Sa stand-up comedy, more of work bestie. I thought I used to have a mentor sa stand-up, pero hindi eh. More of parang manager eh. Yeah. More on yung, hindi siya mentor, more on manager, parang iba, hindi mentor talaga eh. Iniisip ko nga eh, sino ba mga consider kong mentor pagdating sa work? Yung people that I look up to, tapos nagbibigay ng guidance. Hindi lahat kasi ng manager or ng boss or ng tao gustong mag-mentor or gustong magturo. Yeah. Yung iba kasi, baka mamaya magtuturo tapos di ka pala nagtatanong unsolicited advice yung kalalabasan. Diba? Medyo mas ayaw ng tao yung magbibigay ka ng payo bigla.
Oo. Unless lapitan ka, naging close kayo. Kasi I don't know if it's cultural Yeah. Ang Pinoy, mas kailangan yung tropa muna kayo Oo. Biglang pag close na kayo, it will take time, no? Sabihin, hindi naman sa nakikialam ako pero gusto ko lang mapaganda yung trabaho nyo. Ang papayo ko ganito. Oo. Ako dito sa dun sa mga social media projects ginagawa natin, yung sa Plado Motors, yung dito sa Underpaid. Alam mo sino mentor ko? Sino? Ikaw. Iyak ka na. Iyak ka na. Sige na, Stanley, iyak na. Hindi naman. Natatouch ka? Wala lang. Hindi ko naman in-expect. Kung iiyak ako, Iyak na. Who? Iyak na. Siyempre, kukuha ako ng advice kay Stanley kahit minsan naiinis ako, di ba? So, kukuha ako ng advice sa kanya or siyempre, ikaw yung expert dito compared to me Although, mas organized ako, siyempre. Mas organized. Mas organized ako. Uy, organized din naman ako. Kaya lang Talaga? medyo sa dami ng ginagawa ko. Mas organized ako at saka nagpa-follow through ako. Pero everything else, like anong gagawin natin, anong sasuggest mo, anong strategy for this, a lot of it comes from you and your wealth of knowledge and experience. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Tsaka, creativity. And creativity. Yeah. And sige, ito na. Sasabihin ko na. Alam ko na sasabihin mo. Ano? And good looks. Hindi yan ang sasabihin ko Kasi palagi mo pinipilit sa akin na na sabihin ko yung bukod good sa looks creativity, no? Kasi alam mo naman, sabi ng isang fan, Renaissance man daw ako. Fan ba si Mel? Di mas fan si Mel Hindi naman siya yung nagsabi. May ibang nagsabi. Meron pa bang ibang nagsabi? Si Mel, ang sinabi niya, Stanley Chi, the true Renaissance man. Ayun. Kasi may ibang hindi true Renaissance man. Ano, false sila? Oo, false. Tignan mo, grabe. Pero ito yun yung the perfect mentor. Pinag-uusapan natin sa opisina. There are people who would approach me, nangyari, bagong kakilala, sabi na, may kilala kaming stand-up comedian na nag-open mic, we'd like na sana makilala mo rin siya, gusto ka nilang makilala, and then papakita nila yung video sa akin, tapos magko-comment ako nung reaction ko. Tapos sasabihin ko, huwag niyo nang sabihin dun sa friend niyo kasi kailangan siya yung magtanong sa akin. Dahil hindi ako pwedeng magbigay ng unsolicited advice, baka mamaya, gusto lang niya makilala, ayaw niya mag-comment ako dun sa performance niya or jokes, di ba? Nakakahiya naman. So mas maganda, mas ma-appreciate ko yung sila magtanong sa akin, tapos papanoorin ko, di ba? Alam naman ako lumapit sa kanya. Alam naman ako lumapit na gusto mo mentor. Alam naman ganun, hello, alam naman ako lumapit, di ba? Hindi pwede. Magtanong kayo sa akin. Sasagutin ko naman. Whether it Sasagutin mo naman ba ng matino? Oo naman. Actually, nung pinakita sa akin yung performance, yung comment ko, nag-agree sila. Na-realize na, nga, hindi ko naisip yung ganun, gumanon sila. Diba? Ang isa sa mga binanggit ko sa friend ko na yon is, pagka stand-up comedian, importante maaga kang dumadating sa venue. Yun yung step 1 na maaga Importante ka yun. dumating. Meron ba mga hindi maaga dumating? Meron. Meron ba nalilate? Meron namang nalilate. Pero kasi, the reason why kailangan mo maaga dumating, para makita mo yung crowd. Oo. Sino dyan yung tatawa sa'yo? Sino yung makikinig? Sino yung maingay? Kanino ka mag-focus na audience member? Diba? Yung layout kailangan makita mo. Yung ilaw, pagka nakabukas yung ilaw,
makikita mo ba yung mga nagpa-perform. Like for example, si Tita Babes. Oh. O, di ba? Sinasabi natin mag-practice, mag-memorize. O na-memorize nga niya pagdating Hindi, sa pag stage. tinatanong mo naman, di ba? Sa Oo. tanongin mo, Tita Babes, na-memorize mo na ba? Anong sagot? Yeah. Ganon, si Tita Babes. O, nung nag-perform, di ba? Kayang-kaya mo ba, Tita Babes, mag-perform? Yeah. Ganon siya. O. Sure. Nung Sure. nag-perform, Oo. nakita niya, nakalimot ng linya. Dinaan sa pangiti-ngiti, di ba? Pero okay lang, di ba? Nakalusot. Hindi Nakalusot. Buti nasa harapan ka. Binabanggit mo sa kanya yung mga jokes niya, di ba? O, Nakalusot talaga. nakalusot. Oo. Ako memorize ko eh. Oo. Sabi mo naman sa akin, kapag di ba sabi mo sa akin, kapag nakalimutan ng nanay ko, or kapag hindi siya magper-perform, ako na lang mag-perform Oo dahil nga, memorize kasi ko. memoryado mo eh, di ba? May sections pa ako doon, ako pa nag-type doon, di ba? Pero ito, dito ko na i-announce ha. Yung performance ni Tita Babes, kasi nga nakakatawa siya, pag nakakausap namin off-cam, nagsulat ako ng jokes na babagay sa kanya na alam kong maaalala niya. Kasi ganun yung ugali niya. Oo. 'Di ba? Malakas siyang mangasar, malakas manlait. So yung ginawa kong humor, yung stand-up comedy set niya, yung bastos, 'di ba? Personality niya, yung kaya nagugulat ako na hindi niya maalala yung iba. Oo. Nung nagpa-practice, medyo Pero matagal. memorize nga daw niya. In fairness, nung nagpa-practice, memorize nga naman talaga niya. Oo. Hindi, I mean, hindi niya, siguro in her own way. Oo, Yun na yung memorization for her. Hindi niya na-experience yung may live crowd na paying audience. Dude, anong ginawa niya dun sa, dun sa Mo's. Diba? Sabi niya, last joke na, sabi nung host. Sabi last ni joke. Giselle. Si Giselle, sabi Gumanon, niya. last joke na lang. Konti last lang joke, yung Last joke na lang po. Ganyan. Oo. Ano sabi niya? One moment, please. Yan. One moment, please. Nakuha pa. Akala ko talaga kakanta siya one moment in time. That's parang kung nakikinig ka, Giselle, pasensya ka na. Ganun talaga. Well, Ang nanay ko, one moment please. Oo. Tapos tuloy-tuloy siya, nag-extend pa ng 2 minutes yata. hindi kasi na-memorize nga naman talaga niya. Pero hindi. Kasi nakalagay dun sa board, mag-stick dun sa time. Di ba? Siguro dahil first timer, senior, di ba? Oh, yun. Pero natutuwa naman ako kasi naalala niya yung sayaw. Yung sayaw lang ang naalala niya. Tingin ko talagang wala siyang kahirap-hirap dun. Oo, mukhang nag-enjoy naman siya. At hindi lang si Tita Babes ang nag-enjoy. Pati yung mga umakay sa kanya. Umakay, akala mo. Si Jeff at saka si Jasper. Oo. Pero pagka kunyari, naghanap kayo ng mentor, make sure na yung mentor na yun would really support you. Ayan, mentor ka ng nanay ko sa stand-up. Hindi nga niya ako tinatanong eh. Sure nga daw siya eh. Hindi niya ako tinatanong, pero someone na, basta maghanap kayo ng hindi insecure, hindi may insecure sa inyo. Tama. Diba? Tama. Kasi, the reason why minsan yung mga ibang mentors matatanda ang kinukuhang mentor, kasi hindi niya may insecure sa inyo, nagawa na niya lahat eh. Napagdaanan na niya, kumbaga pa-retire na siya. O, di ba? Yung mga iba naman, nasa ibang field. Hanap kayo ng mentor na upper management sa ibang kumpanya, sa ibang field. Tapos ikaw naman, nasa ibang industry ka. Pero yung mga iba, managers, na nagbibigay rin naman ng mga payo pagka close na kayo. Ayos. Sa hosting, may mga nagtatanong sa akin ng tips. Sa totoo lang, yung hosting namin sa TV tsaka sa live events, wala naman nagturo sa amin eh. Oo. Pinanood namin kung anong ginagawa ng iba, yung mga favorite namin na host. We pick up yung mga different styles from yung mga host na paborito namin. Tapos we put a spin on our own style dun sa hosting. Diba? Nanonood ka ng mga Conan O'Brien, nanonood ka ng mga David Letterman. May mga certain styles ka na napipick up sa kanila. Dapat maging fan ka muna nung isang, kanyari, gusto mo hosting, maging fan ka muna ng mga ibang host. Panoorin mo sila. Matututo ka eh. Tama naman. Unless you Yung want exposure, to work. you need to have that exposure, you need to be observant. Oo. Yung workshop, minsan babayad ka,
Pero hindi mo naman matutunan na isang buong hapon ka lang nag-workshop, magaling ka na eh. Yeah. It takes time. Kailangan nag-accept ka ng mga pro bono sa umpisa, nag-volunteer ka sa eskwelahan, sa office parties, nag-volunteer ka, di ba? Kasi yung walang bayad na yun, magandang experience yun para sa inyo. So overall, ano yung mga tips mo? Kasi ikaw mukhang marami kang mentor eh, kung saan-saang areas eh. Ano yung mga tips mo in getting a mentor? Minsan, kung sino yung iniidolo mo, hindi yun yung tamang mentor para sa'yo. Oo. Kasi magkakaiba tayo ng style. Diba? Kanyari, si Stanley, ganitong style sa stand-up. Ikaw, ganitong style mo, iba, masyado kang dark. Dapat ang mentor mo, yung dark humor din. So you have to pick the mentor who's in line with what you want to achieve. And importante ugali. Aha. O kunyari, manager, ganito style niya. Si manager, masyadong organized, puro PowerPoint, puro Excel. Ikaw, ibang style mo. So working style. Working style, dapat pareho kayo. Or kung di naman, it's either pareho kayo or it's something that you want to be or achieve. Kunyari, gusto mo matuto mag-Excel, mag-PowerPoint, di nang kausapin mo. Oo, tama. Diba? Para yung galing niya, kahit paano, ma-share niya sa'yo at magamit mo rin. Kung ano yung ma-share sa'yo. Oo. Yun. Please, kung minentoran kayo ng isang tao, be thankful. Magbigay naman kayo ng something na token na hindi pera, hindi kailangan pera. Nagpaparinig ka ba sa akin? No, you have to appreciate someone na nag-share ng knowledge sa'yo. Kasi usually yung iba, lalo na sa entertainment, hindi ko tuturuan yan. Oo. Baka mawalan ako ng trabaho dahil sa kanya. Oo. Diba? Ano ba gusto mo, Stanley? Gusto mo ba tong laptop ko? Ha? Sa'yo na lang. Ayan. Ayoko, second hand na yan. Arte mo? Bigyan mo akong brand new. Ano ka ba? Arte mo? Huwag na. Hindi. Sa bawat industry, may mga intriga, may mga insecurities. Make sure na piliin nyo kung sino yung tamang mentor para sa inyo. Tama. At kung kayo naman, tinuruan ng mas senior sa inyo, mag-share kayo sa mga baguhan. Ano lang yan eh, parang huwag kayo masyado madamot kasi lahat tayo nagsimula sa hindi marunong. Wala tayong experience, hindi magaling lahat, di ba? For example, yung sa Photoshop, di naman lahat natuto mag-Photoshop kagad eh. So, ganun. Oo. I-share nyo rin sa iba para makatulong din kayo. If you're kind to someone, maalala nila yon hanggang matagal. Akala ko sasabihin mo hanggang sa mamatay sila. Hindi, paano kung Alzheimer ang kinamatay, di nakalimutan niya yun. Saba. Ay. Ayan, guys. Basta kung meron kayong mga katanungan sa amin, nandun naman kami sa Facebook tsaka sa Discord para at least magawa naming topic sa podcast. Okay? So there you have it for Zard de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi, na nagpapaalala sa inyong lahat, maghanap ng tamang mentor. Okay? At sana, hindi insecure yung mentor na yun. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.